Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag-agandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Mga kabayan, isa lang yan sa mga mabibigat na paratang ni alias Rene na isa sa mga di umano ay naging member ng KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ginawang pagdinig sa Senado kahapon na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros, lantarang pinaratangan ni alias Rene, ang founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy at sinabi niya na nakaranas siya ng mga pang-aabusong pisikal dito kay Kibuloy kapag hindi niya nakukumpleto ang target na kota na 1.5 milyong piso sa loob ng 4 na buwan sa kanyang pamamalimos. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni alias Rene, idinawit din niya ang pangalan ni dating President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara, kung saan ay nakikita niya di umano na nag-aabot si Pastor Kibuloy ng mga bag na may lamang iba't ibang klase ng baril dito sa mag-amang Duterte tuwing bibisita sila sa tinatawag nilang Glory Mountain. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sa huli, sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na huwag ismulil ang Senado dahil hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot sa batas ang mga itinuturong akusado. Huwag niyo pong ismulin ang Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag at testimonya ni alias Rene laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mag-amang Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ihahatid na sa Davao ang sabina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Dig-Zubiri kaninang umaga. Dito, inatasan ng religious leader na humarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng Senadora, nananatili ang sabina hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Dito rin daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy.
Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang tugon ng mga Duterte kaugnay ng aligasyon. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan at wala rin umanong benepisyo. Lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Sa ngayon, patuloy ang hamon ni Senator Hontiveros kay Kibuloy na humarap na sa investigasyon ng Senado. Iimbitahan din anya sa susunod na pagdinig ang iba pang pinangalanan ng mga testigo na sangkot sa umano'y pang-abuso sa kanila sa loob ng organisasyon. Ako po si alias Rene. Nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan. Kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal. Ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal every day
na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unay araw nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary, kinausap po ako ng seminary CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat po. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Senador Robin Hood Padilla. Syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na tagapangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afwan, syukran, Sen Robin. Sige po, balik ako sa inyo, Elias Rene. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing bar months. Yes po, Madam Chair. So sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, nagbabanggit kayo ng mga NGO
na ginagamit nyo para makapaglimos? Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di umano ay isang orphanage? Yes po, Madam Chair, kasi every bare months po yung tinatawag na month of blessings. Dito po kami yung goal po namin is mga million po. Tapos pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano, or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Particular po sa CGF, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay nga letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then Handog ng Pagmamahal Association, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Psalms of David para po sa mga youth, at Philharmonic Orchestra po para sa mga musician at artist.